Mapagpalang araw po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan na tayo na muli ay makakapag-aral ng kanyang mga salita. So, kamusta po kayong lahat mga kapatid? Atin na muling pag-aaralan ang The Voice in Speech and Song. Nasa chapter 53 na po tayo at samahan niyo po ako na atin po itong isalaysay upang atin pong malaman ang katotohanan. Sa chapter 53, sabi dito, entitled, Ang Tunay na Katibayan ng Pagpapahayag ng Ebanghelyo. Dito atin pong isasalaysay sa pamamagitan ng salita ng Diyos ang mga bagay na kung saan ay dapat mai-apply natin sa ating buhay. Ang mga katotohanan kung papaano o ano ang katibayan na ikaw ay nangangaral ng kanyang mga salita. Sabi sa chapter 53, page 301, paragraph 1, katunayan ng makadiyos na pamumuhay. Hindi sapat na ipagtanggol lamang ang katotohanan sa pamamagitan ng mga argumento. Ang pinakamakapangyarihang patunay na kahalagahan nito ay nakikita sa isang makadiyos na buhay. At kung wala ito, ang pinakamalinaw na mga pahayag ay mawawala ng bigat at kapangyarihang impluwensya. So dito sa ating pag-aaral mga kapatid, napaka very clear hindi po basihan na nakikipagtalo ka sa mga taong matatalino, nakikipag-argue ka kung ano ang katotohanan. Hindi mo sa kanila maipapakita kung ano yung katotohanan kung lagi ka mong ipinapakita na magaling ka. Ang tunay na katibayan na tayo lumalakad sa katotohanan na atin pong nilalakaran ito, kailangan maipakita yung ugali ng ating Panginoon na yung mga mabubuting bagay o mabubuting asal, yun po ang pinakamahalaga na maipakita ng bawat sumusunod ni Kristo. Kasi hindi kasi ibig sabihin na binahagian mo ng katotohanan ng mga tao ay maniniwala agad sila. Nasa proseso po ang kabanalan, nasa proseso po ang pagpapahayag ng katotohanan. Kaya nga kailangan sa buhay natin bilang tagasunod ni Kristo ay maipakita po natin yung kabanalan ng Panginoon. Dalhin po natin ang mga tao sa katotohanan kay Kristo, hindi sa ating lamang sariling mga opinyon o sariling mga salita. Kailangan may pag-ibig po nating ibahagi ang katotohanan sa kanila. Sa pagpapatuloy sapagkat ang ating lakas ay nagmumula sa ating pagkakaugnay sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu at ang pagsuway ay humihiwalay sa atin mula sa banal na pagiging malapit sa pinagmumula ng ating lakas at karunungan. So ito po yung pinaka dapat nating tandaan na ang Panginoon ang ating kalakasan at kung wala siya, wala tayong magagawa. So hindi po makikita sa sarili natin na magaling tayo, na maibahagi natin yung katotohanan, maniniwala agad sila. Kailangang maging tapat po tayo sa maliliit na bagay. Maging tapat din po tayo sa ating mga ginagawa o sa mga salita ng Panginoon na atin pong ipinagkakaloob sa mga tao. Panalangin po natin ang bawat isa, ang mga kahinaan na dapat mapanagumpayan, at isipin natin na yung Panginoon po yung ating ehemplo. Siya yung titingnan natin sa bawat hakbang ng buhay. Huwag po nating madaliin ang paglago ng ugali ng ating kapwa o ugali natin. Kasi nasa proseso po. Tandaan natin, walang shortcut. Kaya isipin natin na yung Panginoon po ang nakakaalam at siya yung kumikilos sa bawat puso ng tao. Kaya sabi sa James chapter 1 verse 22, datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Very clear po mga kapatid, napakadami ngayong mga tao na kahit nakakaalam ng katotohanan, kahit naging sinilang man lang sila sa mundong ito, ay alam na nila ang katotohanan dahil lumaki sila na nakakaalam nito. Pero kapag hindi po natin nagawa ang ating layunin na sundin ang bawat salita ng Diyos, ay wala din pong kabuluhan ang lahat ng yun. Kaya napakadelikado po na alam mo yung katotohanan pero hindi mo ito malakaran. Kaya huwag mo na lang ibahagi sa salita kung hindi mo naman na maipapakita sa gawa. Dinadaya lang po natin ang ating mga sarili. Isa po itong reminders sa bawat isa na hindi lang basta-basta na nalaman mo yung katotohanan ay basihan o yun yung magiging basihan na malalakaran mo agad. Dahil ang Panginoon po ang may kapangyarihan
na mabigyan niya tayo ng kalakasan na palakaran natin ito. Kasi sarili po natin yung kalaban natin. At ipanalangin natin sa Panginoon na tulungan niya tayo na lakaran ang mga katotohanan ito. Kaya sabi po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, maging tagatulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Kristo. So wala na pong iba, si Kristo lang ang ating tanging sandigan at tanging ehemplo sa buhay Kristiyano. Huwag po tayong tumingin sa ibang tao, kundi si kay Kristo lang. Papaano? Hindi naman natin siya nakikita in our eyes, but in our eye of faith. Dito natin makakapitan ang mga bagay na makalangit at dito natin makikita ang kaluwalhatian ng Diyos na ipinagkaloob sa kanyang kaisa-isang isinilang na anak upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya i-maintain po yung kaligtasan sa atin. Araw-araw kailangan i-cultivate yung kaligtasan na always kang nare-remind ng kanyang banal na espiritu. Always kang ginagabayan ng kanyang mga salita. Kaya araw-araw wag po nating kakalimutan na pag-aralan ang kanyang mga salita. Kasi dito po tayo mas lumalago sa biyaya. Mapagkunwaring pangangaral. Ang mangaral ng isang bagay na hindi natin isinasagawa ay lalo lamang nagpapatatag sa mga makasalanan sa kanilang hindi pagsisisi. Ang pinakataimtim na mga panawagan na lumakad sa liwanag ay hindi pakikinggan kung ang mismong tagapagsalita ay nagpapabaya na sundin ang liwanag na ibinigay ni Kristo. So ito po yung lagi nating tatandaan, na kung tayong mga nakakaalam ng katotohanan na ibinahagi natin ito sa mga tao na kahit kailan ay hindi pa nakakaalam nito. At kung may mga taong nakarinig na nito, na tayo nagbabahagi, ngunit nakikita nila sa buhay natin, ay hindi katugma sa katotohanan na sinasabi natin, parang tinutulungan lamang natin ang mga makasalanan na magpatuloy sa kanilang kasalanan. Tayo, mga kapatid, tayo ay mga makasalanan. Kailangan tayong nagpapahayag ng katotohanan, kailangang maipakita po natin ang kabanalan, ang karakter ni Kristo sa bawat isa. Hindi po sa ating sariling kakayahan yan, dahil biyaya po ni Kristo ang magbibigay ng karangalan, ang magbibigay ng kalakasan sa atin upang masunod natin ang kanyang mga utos. Kaya wag po tayo maging mapagpanggap, wag po natin basta-basta ibahagi yung katotohanan na mismo tayo na nakakaalam nito ay hindi natin malakaran. Kailangang ipakita po natin ang katotohanan sa mga tao sa pamamagitan ng mga gawa. Dahil ito po ang mabisang halimbawa o mabisang salita na magbibigay linaw sa mga tao ang mga gawa na ipinapakita. Na makita ang gawa ni Kristo sa buhay natin dahil ito po yung pinakalayunin ng Diyos na maisakatuparan ng kanyang kalooban sa ating puso at maipakita sa gawa. Dahil ang good works, that's the fruit of the Spirit. Yan po yung bunga na ang Diyos ay kumikilos sa atin. Sabi sa Isaiah 29 verse 13, at sinabi ng Panginoon, yamang ang bayang ito ay lumapit sa akin at pinapupurihan ako ng kanilang bibig at ng kanilang mga labi, ngunit inilayo ang kanilang puso sa akin at ang kanilang takot sa akin ay utos ng mga tao na itinuro sa kanila. So ito po yung nakakalungkot na ipinapakita mo na nangangaral ka ng salita ng Diyos pero hindi mo maipahayag o hindi mo na maipakita na ikaw ay tunay na tagasunod ni Kristo. Kasi mali yung paggawa mo, parang hindi magkatugma yung kilos mo sa pinapangaral mo. Kaya mga kapatid, very aware po tayo, lalong-lalo na sa mga ministro, mga nakakaalam ng katotohanan, na ito po yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Na maraming mga tao na nakakaalam nito, even na yung nagtuturo ng katotohanan, lumalapit sila kay Kristo sa ating Panginoon, ngunit hiwalay naman ang kanilang mga puso. Sa aling paraan? Gaya na lang ng lagi tayong, we always say, praise the Lord, thank you Lord, but mali ang ginagawa natin. Hindi magkatagma sa pananampalataya meron tayo sa ginagawa natin. Kaya maging aware po tayo dyan. Maging mapagbantay po tayo dahil ang kaaway gagamitin din ang salita ng Diyos para tayo ay maligla, para tayo ay madaya. Huwag po tayong pabaya. Kaya nga sabi pa dito, katibayan ng matatag na pagkatao. Ang mga naglilingkod para kay Kristo ay dapat na mga lalaki at babaeng may malaking pagpapasya at maingat na pag-iisip
upang yaong mga hindi nakauunawa sa kanilang mga doktrina ay mahikayat na igalang sila at kilalanin sila bilang mga taong walang pagkapanatiko, walang padalos-dalos, at walang pagiging padarag. So ito po yung tatandaan natin, hindi agad tayo maging stricto sa lifestyle, kasi alam natin lahat ng binabahagian natin ng mga tao, hindi agad-agad sila makakasunod nito. Kasi meron tayong mga nakasanayan na ang hirap pang tanggalin sa buhay natin, lalong-lalo na sa pagkain, inumin o anuman yung nakasanayan mo. Kasi ang kilos na po yan ng banal na espiritu, paano baguhin ang tao. Hindi na po natin obligasyon na mabago yung tao, kundi ibahagi lang ang katotohanan. Ang atin pong gagawin, yung sarili po natin. Paano natin malalakaran ang katotohanan ng may katapatan? Dahil ang Diyos po ang nakakita sa mga ginagawa natin, sa mga posible nating mga nangyayari sa buhay natin. Siya po ang nakakaalam. Kaya sa ating pag-aaral ngayon, sinasabi dito na kailangang maipakita mo yung karakter ni Kristo upang may mga taong hindi agad-agad makasunod sa kalooban ng Panginoon, at least iginagalang nila ang salita ng Diyos. At least dahan-dahan mauunawaan nila at kanilang malalaman na ito ang kalooban ng Diyos. Hayaan natin na yung mga tao, sila mismo yung lalapit sa Panginoon ng willing heart. Mga kapatid, napakaganda yun, na fully surrender sila sa Panginoon, na yung kalooban nila ang kanilang susundin, kalooban nila na sumunod sa Panginoon. Yun po yung dapat nating itanim sa puso ng bawat isa, na ang katotohanan po, yun po yung magpapabago sa tao, hindi po tayo. Kaya, huwag po tayo maging panatiko na kung yung nakapanagumpay ka na sa mga ganitong bagay, iniisip mong makakapanagumpay din yung mga kapatid natin sa mga ganung bagay na napanagumpayan mo. Kasi iba-iba po yung proseso, iba-iba po yung talentong meron tayo, iba-iba yung mga kahinaan na meron tayo. So, kailangang may bahagi natin yung katotohanan ng may pag-ibig. Huwag tayo agad-agad na padalos-dalos, huwag agad na bawal is bawal, ganito ako kaya ganyan ka dapat. So, hindi po, mali po. Ang nais ng Panginoon na kung ikaw nakapanagumpay ka, patuloy kang makapanagumpay. Hayaan mo na yung ibang tao na sila ay makapanagumpay din. Ipanalangin mo na lang. Huwag mong sabihin sa salita ang mga masasakit na salita na yun na lang ang nakakapanghina sa kanila. Bagkos tayong sa tingin natin nakapanagumpay na tayo sa mga kahinaan natin, ipanalangin natin na makapanagumpay din yung ibang tao. Huwag agad-agad na parang pinipilit natin na dapat magbago ka. Kasi yung pagbahagi natin ng katotohanan ay may pag-ibig. Hindi po padarag, hindi pa dalos-dalos, o hindi pa sa pilitan. Yun po yung punto doon. So, sabi pa dito, ang kanilang mga pangangaral, asal at pakikipag-usap ay dapat maging ganon ang uri na maghahatid sa mga tao sa konklusyon na ang mga ministro ay mga taong mapag-isip, matatag ang pagkatao, at mga taong may takot at pagmamahal sa kanilang amang nasa langit. So ito po yung nais nating maibahagi sa mga tao, yung pagmamahal ng ating Ama sa Langit. Kanyang ipinagkaloob sa atin ang kaisang isinilang niyang anak para tayo ay maligtas. Kapag pinadala na natin o kapag dinala natin yung mga kaluluwa kay Kristo, ay makilala po nila si Kristo at tatanggapin nila ito bilang personal na tagapagligtas. At ano yung katotohanan na nalaman ko, ibabahagi natin sa ibang tao upang ako at ikaw makaalam nito, at sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo atin pong masusunod ang mga ito. Kasi sa sarili nating kalakasan, hindi po natin yung kaya. Mahina po tayo, nagkakasala po tayo. Angkinin po natin ang biyaya ni Kristo na siyang magpapabago sa atin, kasi hindi naman agad na mababago ka, nasa proseso po yun. At isa pa, kailangan maging uri tayo ng may kabanalan ng ating mga gawa, na ihatid po natin ang katotohanan ng may pag-ibig ni Kristo. Hindi po natin tingnan yung kahinaan ng ibang tao, kundi yung sarili natin, tingnan natin. Si Kristo po ang tingnan natin dahil wala po siyang dungis sa kanyang karakter. Kaya yun po yung nais ng Diyos na iparating sa atin ngayon, na ang karakter ni Kristo lamang ang kailangan nating angkinin upang tayo makapasok sa kanyang kaharian. Kaya sa pagpapatuloy po, sabi diyan, pangangailangan ng personal na karanasan. Ang bawat pastol ng kawan ng Diyos ay dapat magbigay ng malinaw at tapat na patotoo. Ang kalagayan ng puso ang dapat maging una at taimtim nating pag-aalala
Sapagkat sa puso, ang tao'y sumasampalataya tungo sa katwiran at sa bibig ang pag-amin ay ginagawa tungo sa kaligtasan. So, isipin natin mabuti mga kapatid na kailangan yung ibinahagian natin ng katotohanan ay meron siyang personal na karanasan paano siya binago ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na binahagian mo siya at kapag naniwala siya, dahil sa'yo, naniwala siya. Hindi po doon, hindi po ganun. Kundi, ginamit ka ng Panginoon at sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, naniwala siya, sumampalataya siya sa sinasabi mo, dahil sinuri niya sa banal na kasulatan na ito'y totoo, ito'y kaligtasan nga, ito'y katotohanan nga. At kung siya ay nakatanggap na ng katotohanan ito, hayaan na natin na siya ay lumago din. Siya din ay mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi meron tayong, mga kapatid, diba? Meron tayong kanya-kanyang karanasan. At nais ng Diyos na meron tayong personal experience, personal na patotoo na tayo binago ni Kristo. Ngunit ang salita lamang ay walang kabuluhan. Ang mangaral ng salita at pagkatapos ay kumilos ng salungat dito ay nagpapawalang bisa sa salita. Ang kaalaman sa labi, mga anyo at mga seremonya ay maliit na halaga kapag si Kristo ay hindi nananahan sa kaluluwa. So very clear po, walang ang bisa ang salita kapag hindi agad ito sinunod ng may gawa. Kailangan yung pananampalataya natin ay haluan natin ng paggawa upang maging epektibo tayong manggagawa ng Diyos at maging epektibo tayong sumusunod sa kanyang kalooban. Dahil kapag ang tao wala sa kanya si Kristo, mabilis lang siyang mapagod, mainip, mabagot, magalit. Dahil wala ang pag-ibig ni Kristo sa puso natin. Pero kapag ang pag-ibig ni Kristo ay nakatanim sa ating puso, doon po magsisimula ang pagbabago ng ating buhay. Yung buhay ni Kristo ang magpapabago sa atin. Ibali yung kanyang biyaya ang magpapabago sa bawat isa. Kaya napakaganda po na ma-experience po natin kung gaano niya tayo minamahal. O gaano minamahal ni Kristo tayong mga makasalanan. Sa pagpapatuloy po, tayo ay dapat magbantay para sa mga kaluluwa na parabang tayo ay mananagot para sa kanila. Dapat nating pakabanalin ang Panginoong Diyos sa ating mga puso. Kung gayon tayo ay magiging mga lalaki at babaeng may pananampalataya, panalangin at kapangyarihan. May isang dakilang gawaing dapat gawin. So, pagmuni-munihan po natin ang salita ng Diyos na meron po pala tayong mga obligasyon sa bawat isa nga. Na kung ang katotohanan ay hindi mo ito ipinakita sa gawa, magiging walang silbi ang mga salita ng Diyos na iyong binabasa, na iyong sinasabi. Kaya kailangang ipanalangin natin sa Panginoon na malakaran po natin ito ng fully surrender sa Kanya para hindi po tayo magsawa. Napakaganda sa pakiramdam mga kapatid. We know na ang pananampalataya ay hindi sa pakiramdam, pero kailangang haluan din natin ng emosyon mga kapatid. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kailangang haluan din natin ng feelings ang ating pagsunod sa Panginoon. Pero huwag po tayong mag-base sa ating feelings. Haluan lamang ito. Dahil para tayo ay maging ganado, para tayo ay maging interesado, para tayo ay manabik-sabik sa kanyang mga katotohanan. Kaya kailangan tayo maging mapagbantay. Hindi agad na sinabi mo yung katotohanan, ay masusunod agad ito. Even tayo, mataas na panahon na pinag-aralan natin ito, ay masusunod natin. No, hindi. Napakahirap po kapag sa sarili lamang tayo nakatingin. Yung mga sariling kahinaan natin. Pero kapag si Kristo ang ating tiningnan, atin pong matutuklasan ang tunay na pag-ibig at mararamdaman ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang tagasunod. Kaya sa pagpapatuloy, sabi sa salita ng Diyos, ang puso ay dapat tapat na binabantayan. Kung hindi ay paghaharian ito ng pagmamataas at pagrebelde. Ang mga kasamaan sa labas ay magpupukaw ng kasamaan sa loob. At ang kaluluwa ay maliligaw sa sarili nitong likhang ulap at sa lahat ng oras ay isinisisi sa iba ang bunga ng sarili nitong hindi makakristong pagkilos. Sometimes, ito po yung ginagawa nating reason na feeling natin magaling na tayo, feeling natin parang sa sarili natin we are holier than them. Mga kapatid, delikado po ito. Kasi meron pong bunga yung ating mga, o merong resulta yung mga bagay na ating ginagawa, even na ito'y masama o mabuti.
Kapag sa tingin natin tayo ay mabuti kaysa sa iba, even na nakagawa tayo ng mali, hindi din natin agad nakikita na mali pala yung ginagawa natin. Parang na-blind na tayo mga kapatid. Parang nabulag na tayo sa katotohanan. At ang akala nating katotohanan, naging kadiliman na pala, naging kasinungalingan na pala. Kaya maging mapagbantay po tayo. Huwag po nating isisi sa iba yung mga maling desisyon natin o nagiging maling resulta ng pagpili natin. Dahil tayong lahat ay meron kanya-kanyang mga karanasan. Meron kanya-kanyang mga pasanin na dapat nating ipasan. At ang Panginoon po ang nakakaalam kung paano tayo makapanagumpay. Kaya surrender natin sa Panginoon lahat. Huwag sa ating mga sarili dahil tayo ay mahihina, nagkakamalit, nagkakasala. Ang Panginoon po ang ating merito, siya po ang ating sandigan sa panahon na tayo ay nadadapa. Sabi pa dito, sa conclusion po natin, sabi diyan, si Kristo bilang dakilang sentro, yaong mga hindi naglingkod ng buong pagtatalaga sa Diyos, ay marami ang nawalang biyaya sa kanilang sarili. At hindi nila na ipapahayag sa simbahan ang wastong mga prinsipyo ng Kristyanismo. Ang sarili ay hindi na itago kay Kristo. So ito po yung pinakadelikado. Alam mo yung katotohanan, sinasabi mo ito sa iyong bibig, ngunit sa hanggang bibig lamang, hindi na naipakita sa buhay natin. Napakadelikado po. Magiging madilim ang katotohanan kapag hindi mo hinaluan ng paggawa ng mga mabubuting gawa sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Hindi tayo lumalago. Parang walang Jesus sa ating puso. Nagiging walang silbi ang mga bagay na ito mga kapatid. Kaya mga kapatid, sa ating pag-aaral sa mga oras na ito, tuunan po natin ang pansin. Huwag po nating baliwalain ang mga katotohanan na minsan tayo kinokoreksyonan. Tandaan natin, ang tunay na katibayan na tayo ay napabanal, may ipapakita sa bunga ng bawat isa. Huwag po tayong tumingin sa sarili nating mga gawa. Huwag po tayong tumingin sa sarili nating mabubuting gawa. Bagkus si Kristo, ang anak ng Diyos, ang ating tingnan, at siya lamang ang ating sandigan dahil siya ang ating ehemplo. Pagsikapan natin, ipanalangin natin na kay Kristo, Jesus Christ po tayo titingin. Siya lang po ang makakapagbigay ng kalakasan sa ating mga kahinaan. Kaya ito po ang katibayan na tayo'y sumusunod kung maipakita po natin sa ating gawa ang ating pananampalataya. Kaya purihin po ang Panginoon and have a good day. Thank you for watching po mga kapatid, and God bless.